Yada, mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Unang-una po sa ating Kahan PM Sinin at sa lahat ng mga kahan, sa lahat ng mga nasa likod na tumulong para sa gawain ito ng ating alahayam. Ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay King of All, Part 3. Continuation po ito sa tinalakay ni Kahan June at Kahan Herald para po, mga kapatid, may tatak talaga sa ating diwa na iisa lang ang alahayam. Iisa lang ang ating Savior. Yan ay walang iba kundi ang ating Aba Yahawa, ang may likha ng lahat ng bagay dito sa buong mundo. Alisin na po natin sa ating isipan na si Bisaya Yahawashai ay King. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Nalaman natin sa topic ni Kahan June na hindi kalooban ng Aba na magkaroon ng ibang hari sa kanyang kaharian, maliban sa kanya. At nalaman din natin na nasaktan siya noong ang ating mga ninuno ay humingi ng visible na king. At hindi lang basta nasaktan, mga kapatid. Sinabi niya mismo kay Prophet Samuel na ang kanilang ginawang paghingi ng king ay isang masamang bagay. At saka nalaman din natin, mga kapatid, ang tamang pag-address ng Aba Yahawa sa kanyang pagiging hari. Siya ay King of All. Hindi po King of Kings, mga kapatid. Dahil yan ang title ng gahamang mga hari na sumakop at nagnakaw sa mga mahihinang bansa. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sagutin natin ang unang katanungan. Who is really the true King of All? Sino nga ba talaga ang tunay na hari ng lahat? Nasusulat, mga kapatid, sa Zechariah chapter 14 verse 9, sabi po dito, Yahweh will be king over all the earth. On that day, there will be one alahayam. His name alone will be worshipped. Si Yahweh ay magiging hari sa buong mundo. Sa araw na iyon, mayroong isang alahayam. Ang kanyang pangalan lamang ang sasambahin. Ayan, napakaliwanag po, mga kapatid. Ang verse na ito ay tumutukoy sa paparating na panahon na si Aba Yahawa na kikilalaning hari ng lahat. Yang mga king sa ibang bansa ngayon, silang lahat mawawala po. Hinayaan muna niya ang mga hari ng mga bansa na mamamayagpag at maghari-harian sa kanilang bansa. As of 2024, there are 43 sovereign states in the world, which a monarch as head of the state, mga kapatid. Ibig sabihin, 43 bansa ay mayroong king na nakaupo. Isa na po dyan, si King Charles III sa United Kingdom at si King Felipe ng Spain at marami pang iba. Silang lahat ay mawawala kapag maghahari na ang ating Aba Yahawa, ang tunay na hari ng lahat, King of All. Sa ating pong pagpapatuloy, nasusulat po, mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 5 and 6. Sabi po dito, after everyone from Judah and Jerusalem had come together at Yahweh's temple, Jehoshaphat stood in front of Jehoshaphat, mga kapatid. You, Yahweh, is the alahayam our ancestors worship. And from heaven, you rule every nation in the world. You are so powerful that no one can defeat you. Matapos na magtipon ang lahat ng tao mula sa Judah at Jerusalem sa templo ni Yahweh, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng bagong bulwagan at nanalangin, Ikaw, Yahweh, ang alahayam na sinasamba ng aming mga ninuno at mula sa langit, ikaw ang namumuno sa bawat bansa sa mundo.
ikaw ay higit na makapangyarihan na walang sinumang makakatalo sa iyo. Anong sabi mga kapatid? From heaven, you rule every nation in the world. Mula sa langit, si Aba Yahweh, ang hari ng lahat, ay namumuno sa bawat bansa. You are so powerful that no one can defeat you. Nung ang Aba ang naghahari pa sa ating mga ninuno, walang nakakatalo sa kanila. Lahat ng kanilang laban ay pinangunahan ng Aba Yahweh na kanilang hari na nandoon sa kalangitan. Nasusulat sa Deuteronomy chapter 2 verse 25, mga kapatid, na ang lahat ng mga tao sa kanilang paligid ay nanginginig sa takot nang nabalitaan nila na ang Alahayam ang nakipaglaban sa mga kaaway para sa mga ninuno nating Israelites. Hindi lingid sa kaalaman ng mga karatig bansa or kaharian na ang hari ng lahat na si Aba Yahweh ay tunay na makapangyarihan na siyang nagahari lamang sa ating mga ninunong Israelita noon. At ganun din sa 2 Chronicles chapter 20 verse 25, mga kapatid, nasusulat, people in all the surrounding kingdoms became afraid of Yahweh, Alahayam, when they heard that Aba Yahweh fought against the enemies of Israel. Hayan, napakalinaw po mga kapatid, na hindi natin may kakaila na takot talaga ang mga karatig bansa ng ating mga ninunong Israelita sa ating hari ng lahat, Aba Yahweh. Malinaw po tayo dyan, mga kapatid. Sa Psalms 146 verse 10, mga kapatid, sabi po dito, Yahweh is King. Your Alahayam, O Zion, will reign for all time. Praise Yahweh. Si Yahweh ay hari magpakailanman. Ang iyong Alahayam, O Zion, ay maghahari magpakailanman. Purihin si Yahweh. Dito mga kapatid, dito naman sa Psalms 146 mga kapatid, nakasaad na si Yahweh is King forever. Kaya mapapansin natin mga kapatid na noon pa man ang dakilang Alahayam ay hari magpakailanman. Ibig sabihin mula noon hanggang ngayon ang paghahari ng Aba ay hindi napalitan. Baka magtanong kayo, kahan, baka noong unang panahon lang yan, si Aba ang naghari, pero ngayon, ang anak na, si Yahawashi na. Ang sagot po niyan, mga kapatid, common sense lang. Bilang halimbawa, dito sa makamundong kaharian, ang anak ay hindi maghahari lamang. Ang anak ay maghahari lamang kapag namatay na ang kanyang ama. Saka pa lamang ang anak mag-take over. Sa Kingdom of Yahweh, mga kapatid, ang ating hari, si Aba Yahweh, siya ang walang katapusan. Siya ay walang katapusan at walang kamatayan, kaya hindi siya kailanman mapapalitan. Tama ang mensahe ni Kahan Herald noong nakaraang Sabat na si Messiah Yahawashi ay prinsipe lamang, mga kapatid. Ayon yan sa nakasulat sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Si Yahawashi ay prinsipe lamang. Ang ating Alahayam, Aba Yahweh, ay mananatiling hari ng lahat. Siya po ang hari forever. Walang hanggang, mga kapatid, magpakailanman. Ito ang sinabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel. Si Yahweh na makapangyarihan. Ako ang simula na walang katapusan. Maliban sa akin ay wala nang ibang Alahayam. Sino ang katulad ko? Hayaan siyang ipahayag ito. Hayaan siyang magpahayag at maglatag sa harap ko ang nangyari mula nang itatag ko ang aking sinaunang tao. At kung ano ang darating pa, oo, hayaan silang manghula kung ano ang darating. Meron ba? O kung meron man, sino kaya? Si Yahawashi ba?
Si Yahweh siya'y kaya. Pero malinaw mga kapatid ang sabi ng Aba, wala nang alahayam maliban sa Kanya. Period. Wala nang iba mga kapatid. Ba't pa tayo maghanap ng iba? Sabi nga ng mga matatanda, one word is enough for a wise man. Huwag na tayong maghanap. Huwag na tayong maghanap pa ng iba, mga kapatid. Si Aba lang ang nag-iisang ari. Si Aba lang ang nag-iisang alahayam. Wala nang iba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ang dakilang alahayam, Aba Yahweh, ang nag-iisang alahayam, ang nag-iisang Savior, ang nag-iisang hari ng lahat. Halalwaya alayam, yada. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang alahayam, Aba Yahweh, maraming salamat po, aming alahayam. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa oras na ito na iyo pong ibinigay. Maraming salamat po na kami ay inyong tinawag muli. Maraming salamat po na itinuro nyo. Tinuro nyo muli sa amin ngayon ang katotohanan na meron lang isang alahayam ang dapat sambahin, dapat papurihan, dapat parangalan, dapat luwalhatiin. Salamat po, Aba. Nandito po ang inyong bayan, ang mamamayan ng buong kaharian. Nakikinig sa inyong mensahe. Aba, sa iyo lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat, halalwaya alayam, yada.